ko. Yun nga, ako nga si Major Susan, ano. So, ah, kaming magkakapatid is, marami kaming magkakapatid, 12. So, Wow. pangsyam ako. So, bata pa lang ako, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi bata pa lang ako, nung makatapos ako ng grade 6, siguro sa hirap na rin ng buhay, sabi ng nanay ko, gusto ko noon mag-aral ng high school, pero ang sabi ng nanay ko, wag na lang daw ako mag-aral kasi ang mga babae daw is nasa bahay lang. Ganun. So, pagka-graduate ko ng grade 6, ipinasok na niya ako sa tindera doon sa amin sa Cebu. So, very, very sad kasi dahil sa hirap ng buhay, bago matapos ang katapusan ng buwan, wala na akong masahod, wala na akong perang na ano kasi inuutang na ng nanay ko ng mga bigas, ganon. So talagang hirap, hirap kasi ang buhay namin noon sa Cebu. Tapos ang tatay ko naman, ano lang siya, yung nangingisda lang, ganon. Then, nung 16 years old ako, pumunta ako sa Cebu. Hindi ako nagpaalam sa nanay ko na napupunta ako ng Cebu. Doon ako namamasukan. So, namasukan ako doon isang taon siguro. Hanggang sa may nag-aya sa akin na pumunta ng Maynila. Edad ko noon 17. Tapos very, ano pa, kasi talagang hindi ako marunong magtagalog, hindi ako, basta ano, talagang, kumbaga sa ano ako, yung, hindi ako sanay sa Manila. Din hanggang sa, yung kapatid ko sa Manila, ipinasok niya ako sa factory hanggang sa, yun, madami din akong napasukan factory, tapos factory ng medyas, hanggang sa doon ko nakilala yung asawa ko na yung, nagtatrabaho sa factory ng ah, yung medyas. So doon kami nagkakilala, tapos yun, tumagal ako doon sa factory, pati siya doon, tapos hanggang sa ah, naisipan namin na ay niligawan niya ako, ganyan. Tapos hanggang sa, yun nga, ah, nabuntis niya ako. So, umuwi ako ng Cebu noon. Tapos, siguro napansin ng nanay ko na lumaki na yung tiyan ko, gano'n. Tapos, sabi niya, punta daw ako sa Manila, kasama yung nanay ko para i-ano nga siya, yung mamit niya yung husband ko, ay yung magiging husband ko. Tapos, yun nga, yung, ang nangyari noon is, ang nanay ko talagang porsigido niya kami ipakasal kasi hindi siya talaga umaakyat doon sa bahay namin hanggat hindi kami kasal, ikakasal. So, kinasal kami sa Maynila. So, hanggang sa ah, nung nagkasunod-sunod yung anak ko, tuloy-tuloy, ano yun, yung ah, ang trabaho namin mag-asawa dahil wala na kami doon sa factory is nagtitinda lang kami ng barbecue, ganun. At tapos, ang asawa ko naman, masipag siya nung una. Nung una masipag siya, ganun. Tapos hanggang sa ah, yung mga anak ko nung malaki-laki na sila, alam mo yung yung El Shaddai, tuwing Sabado dala-dala ko yan sila doon. Tapos ang sabi ng dala-dala ko sa PICC yon kasi El Shaddai ako dati. Tapos sabi ng maghiling ka raw kung ano yung gusto mong hilingin, ganun. So naghiling ko, sabi ko gusto kong mag-abroad. Yun, tapos sabi ko naman, paano ako mag-abroad wala naman akong mga requirement, ganun. Tapos pero, ah, siguro, answer prayer na rin yon. So, ang ginawa ko, talagang ako kasi malakas talaga ang loob ko kahit nung bata pa ako. Ah, naano ko na, sabi ko sa sarili ko, paano kaya ako makakuha ng mga, halimbawa, yung high school graduate, ganun kasi hindi naman ako talaga high school graduate. Ang ginawa ko, uso pa noon yung kukuha ka ng diploma sa magbabayad ka ng diploma. Doon sa Recto, marami doon yan nung araw eh. So, kumuha ako ng high school graduate na ano. So, yun lang pinasa ko sa agency. Tapos, talagang, tapos, pinagpipre ko rin na hindi ako ma-interview kasi nga natatakot ako sa English ko. Ganun. So,
hindi ako nasalang sa interview. So ang timano, sabi nung agency sa akin, meron na daw ako employer sa Taiwan. So sabi ko, ah, ang inaano ko naman, di nung nagkaroon ako ng employer, talagang ano pa lang, 3 months lang, ano na ako, yung talagang kaprocess na yung papel ko, umalis, tapos nakaalis ako. Tapos ang struggle ko talaga pagdating ko sa nung pag-alis ko, talagang ang mga anak ko, talagang maliliit pa sila. Yung anak kong bunso is ano pa lang siya noon, is ah siguro mga kinder siya. Mm. Talagang nung umalis ako noon, iyak nang iyak sila, nanay, huwag ka lang umalis, ganyan, ganyan sila. Talagang hindi ako lumingon nung yung hinalikan ko sila isa-isa down. Tapos nung paalis na ako papuntang Taiwan. Tapos ang dalawang kasama ko, mga ex-abroad sila. Ako naman is first timer. Tapos pagdating ko sa Taiwan, dahil doon nakapila na kami doon sa immigration ng Taiwan. Tapos ang ah, sabi niya sa akin, do you have any ID? Tapos hindi ako maka-explain kasi nga may nga ako sa English. Saka Mm. pinagpipray ko rin na ang makuha kong amo, hindi rin marunong mag-English sa ano. So yun, di sabi niya, do you have any ID? Tapos ang ginawa ko, ang naibigay kong ID sa kanya is yung, yung dinaya ko rin yung edad ko, kasi maaga ako nagtatrabaho sa factory. Tapos dinaya ko yung edad ko, ginawa kong 61. Sa halip na 63 ako, ginawa ko 61, 61 para hindi ako underage. Ito po Ganon. ay nung ano, yung bagong abroad niyo po, no? Oo, yung sa Taiwan. Tapos di sabi di sabi ni ID, tapos talagang kinulong ako doon takot na takot ako noon kasi kinulong ako doon kasi ang naibigay kong ID is, yun nga, hindi katugma doon sa passport ko. Yung passport ko is tama na yung edad ko noon. Tapos, pero yung is ko, mali yung edad. Talagang ano ko yun. Di ah, y- sabi niya, you are liar. Tapos, sabi ko, talagang dasal talaga ako noon na sabi ko, Lord, talagang pinayagan niyo na po ako na makarating dito, yung talagang inaalaw niyo sa akin. Lubos-lubosin niyo na yung tulong niyo sa akin, sabi ko. So, dinala ako doon sa kwarto, doon sa loob ng airport. Tapos, yan, talagang inalungkat nila lahat yung gamit ko. Tapos, ganun. Tapos nakita nila yung malaking Bible ko na nasa ibabaw. Tapos, at saka yung daladala ko yun eh. Tapos, ah, picture ng mga anak ko. Yun. Tapos yun, so naniwala sila sa akin na hindi naman ako talaga taling yung samang tao or ano. Talagang inano nila lahat yung gamit ko. Tapos hanggang sa, ah, okay na, nakalusot na ako, sabi ng dalawang kasama ko. Anong nangyari? Bakit ganyan, ganyan? Tapos sabi niya, ay wala na yan kasi nakalusot ka na, sabi ganyan. Kasi ayaw ko nga mauwi sa Pilipinas kasi alam mo noon, pag nag-abroad ka tapos umuwi ka sa Pilipinas, para bang nakakahiya. Parang na, ganon, no? So, di nakalusot na kami. Tapos sabi, punta na raw kami doon sa agency namin. Mm. Takot na naman. Nung makita ko na naman yung amo ko, kalbo, na para, sabi ko, sabi ko naman, ah, sana ang amo ko makuha, mabait. So, yun nga, binigyan naman ako ng amo ko, mabait naman sila sa akin, ganun. Tapos, yung dalawang kasama ko, ako lang tumagal doon ng ah 3 years. Yung mga kasama ko, mga 1 year lang sila. Hindi sila nagtagal doon sa amo nila. So, umuwi sila ng Pilipinas. So, tinapos ko yung 3 years. Kasi uso sa Taiwan noon yung change name, gano'n. Pero hindi ako nag-change name. So, yun na, 3 years lang talaga yung inano ko doon sa Taiwan. So, yun nga, yung pagbalik ko sa, yung talagang ang trials talaga, yung yung asawa ko, talagang mamas boy kasi talaga yung asawa ko, Ilang ng years ka po bababae siya. Susan sa ilang years ka po sa Taiwan? Ano lang po tayo na question and answer po tayo. Ano po Three natin? years. Three, Oh. 3 years po tayo sa Taiwan. So,
So yun nga, umuwi na ako ng Pilipinas, tapos yung ay ano, nung ito na nga, yung papunta na ako naman ng Taiwan, kasi naisip ko noon, yung anak ko is, ano sila, yung lumalaki na sila. Kaya ayaw ko yung nangyari sa akin na hindi ako nakatapos, gano'n. So Mm. umuwi ako ng Pilipinas, tapos Hong Kong naman ako, 2003. 2001 ako nagpunta ng Hong Kong. So yun nga, madami din akong ah, trials na dito sa Hong Kong, ano rin ako, nakailang employer din ako, nakawalo ata. So yun, yung mga Anong struggle year ka ko. po pumunta sa Taiwan, Mets? 1998. 1998. Hmm. Tapos sa Taiwan po yun. Tapos ilang years ka po sa So, Taiwan? Kumusta naman po yung 1997 ayun. ako, 1997 ka po umalis ng Taiwan, no? 2001. Umuwi ako ng 2001. So, 8 months lang ako sa Pilipinas, tapos nagpunta na ako dito sa Taiwan kasi wala nang pera eh. Then, yun nga, hanggang ngayon nandito na ako, nakailang employer din ako bago itong employer ko. Dito lang ako tumagal sa employer na ito, yung amo ko ngayon. Mm. So, yun nga, maraming struggle din nga nangyari sa akin dito. Mm. So, hanggang sa ah, nakilala ko na si I Am Worldwide, yung pinakilala sa akin ni ang angel mentor ko si Mentor Leticia, yung ano rin ni Mentor Ross, yung DR niya, ganun. So, yun, kaya, kaya naman ako nag-I am dahil nga ako, meron din akong yung medyo mataas ang sugar ko. Yung gusto ko talaga uminom ng barley noon pa, yung naghanap talaga ako ng para yung, kasi sabi nila maganda daw. Barley, so yun nga, napakilala sa akin yung Mentor Leticia ang barley. So, okay naman sa akin. So, yung unang ano ko, parang ano, yung pang ano ko lang, gamit ko lang sa sarili ko. Pero hanggang sa, siyempre, may mga nag-encourage sa akin na pasukin ko rin yung ah, building, yung business. So, yun ang ano doon na, yun hanggang ngayon. Mag-ano na rin ako dito, mag 3 years na rin ako dito sa I Am Worldwide. Pero talagang lumalaban pa rin. So, yun naman, ano ka na, Ayan. So, bali, no? Grabe, no? Yung ano na Mentor Susan, no? Sa kanyang mga anak. So, ilan pala po may isang naging anak ninyo? tatlo sila. Magkasunod sila, dalawang lalaki at saka isang babae. Nag-iisa po pala si si yung nasa US nyo ngayon. Hmm. Ayun, no? So, bali tatlo. Ayun. ah, So, yun talaga, ano yung pala yung pinakamalalim na reason nyo? Bakit nyo talaga gusto mag-abroad nung time na yun? 1998 po, no? Ilang taon po kayo nun, Mentor Susan? siguro mga mga 37 siguro. Grabe. Kasi yung mga anak ko noon, nagkasunod-sunod sila. Ang edad nila is 80, 86, 87 at saka 88. Magkasunod siya talaga sila na pinanganak ko. Hmm. Tapos, hindi naman ako kaagad-agad nga sa unang-una, yung asawa ko ang nag-abroad sa Taiwan din. Hmm. Pero, ah 3 years lang, 1 year lang siya kasi yun din, ang ano niya, sakit niya talaga nang bababae siya. Hmm. Naranasan ko yun, yung sa asawa ko. Hmm. Talagang ayaw ko nga talaga yung broken na family. Kaya kahit anong hirap talaga, siguro ko hindi, kaya nyo ba yung, halimbawa, darating siya ng, minsan natutulog ako, tapos pagising ko, punong-puno ng lipstick yung mukha niya. Talagang, ano kami noon, talagang, ayaw ko lang talaga kung sa hiwalayan ko siya, gusto ko siyang hiwalayan. Matagal na sana, pero, hindi, hindi ko nagawa yon kasi ayaw ko nga ng broken ng pamilya broken ng family. So, yun. Yun Ayun. ang ano doon na tapos, nung dito naman ako sa Taiwan, nag-struggle din ako, yun hanggang sa, ah, yun. Sige, men, magtanong ka pa. Ano ba Tapos, yung reason ko kung bakit ako
So, Ayun, yun nga, kasi ayaw ko yung, di ba hindi ako nakatapos ng pag-aaral, hindi ako nakaano, mm, ayaw kong ganasin yung mga anak ko na, kasi wala naman akong aasahan sa asawa ko eh. mm, Talagang hindi siya, kaya ako kasi ayaw ko yung kunti, oo nga may kaya yung napangasawa ko, pero parang ano lang ba, yung ayaw ko yung, parang nangliliit ako sa sarili ko nga palagi lang kaming binibigyan. mm. Kaya talagang, ano, ako talagang nagpursige, nung hindi pa ako nag-Taiwan, nagtitinda ako ng mga kung ano-ano. Yun, yung ano, kaya yun ang ayaw ko maranasan ng mga anak ko na hindi sila nakapag-aral. Yun. Yun, kaya yun yung deepest why ko kung bakit ako nagpursige na mag-abroad. So, ibig sabihin po mga bata pa po yung mga anak ninyo. Ilang taon po yung mga anak ninyo nung inyong iniwan? Yun nga, yung anak ko, yung bunso ko is mga siguro mga 5 years old. Oo, mabata pa. Tapos yung panganay ko, mga ano siya, nasa elementary, gano'n. Mm. So, Talaga kumusta? lumaki sila na wala talaga nung start ng pag-iwan ko sa kanila hanggang sa ngayon. Hindi, in- yun nga, yung sabi mo nga na talagang mahirap yung malayo ka sa pamilya mo, gano'n. Yun ang, yun ang ano ko na, ano, yung na malayo sa kanila pero wala man tayong magagawa dahil kumbaga sa ano, parang nasanay na rin tayo dito sa abroad, di Kumusta ba? naman po kayo yung relasyon nyo sa anak nyo ngayon? Okay naman yung mga anak ko, yung ano lang sila talaga, talagang kahit na kahit na gano'n ang nangyari na nagkaroon din nagkaroon ng takot kasi sila sa tatay nila. Mm, Ah, nagkaroon ng anak sa iba yung asawa ko na nasa amin ngayon, na nandun naman sa amin. mm, Ah, ano, parang anak ko na rin. Mami rin ang tawag sa akin eh. So, ano, although na ganun ang nangyari, mahal pa rin nila ang tatay nila kasi yun ang lagi nilang nakakasama. mm. Ganon. Pero sa relasyon naman namin na sa mga anak ko, okay naman kami, wala namang. At saka, yun nga, nakatapos naman din sila. Kaya lang, minsan, jobless din. Alam mo naman sa atin, kahit nakatapos na, pag hindi ka talaga porsigidong maghanap ng trabaho, wala. Kahit nakatapos ka, ganun. So, yun. So, hanggang ngayon, nagsusupport pa rin ako. Yun nga. Kumusta na po So, kayo yun. ng ano ng asawa nyo? Okay naman din kami. Yung, minsan, nag-uusap kami, ganun. Tapos kasi minsan, akala lang natin na, minsan sabi, hiwalay. Pero, hanggat kasi hindi ka uuwi, kagaya mo nga ng sinasabi mo sa akin, yung narinig ko yung testimony mo rin na, kumbaga sa ano, hindi maayos ang pamilya kung hindi ka uuwi. Sa totoo lang. Yun ang ano, kasi hindi, hindi naman sapat yung minsan-minsan na kayo nag-uusap. Totoo. Ganon. So, kailangan talaga, may bonding kayong mag-asawa. Mm. At saka, forgive and forget na lang yung pinagdadaanan namin kasi siyempre malayo din ako sa kanya, nakakagawa siya ng pagkakamali, gano'n. At saka, minsan natutunan ko rin dito sa pagka-born again ko, natutunan ko rin yung ah, nakalagay sa Bible yun eh, yung for all have sinned, yung lahat tayo is makasalanan. Di ba Mm. wala namang perfect, so nakakagawa tayo ng pagkakamali. Ang importante lang, marunong tayong magpatawad sa ganun. Yun, yung ganun. So ano, so ganun Gra- kami. Grabe yung ano, ni Mentor Susan. So, okay naman. Kumusta na po kayo ng asawa nyo ngayon? Okay naman po kayo? Okay naman kami, men. Yun nga, minsan-minsan nag-uusap, minsan ano. Yung yan. Saka yung mga anak ko rin, nakakausap ko rin naman sila din. Pero yun nga, yung gusto ko na rin talagang umuwi. Mhm. Dahil unang-una, matanda na rin ako, ganun. Mm. Tapos, ang inaano ko na lang talaga dito kay amo ko na yung hindi na niya ako i-recontract tapos uwi na ako. Mm. Ganun. Para makuha ko rin yung ano ko. Kasi sayang din naman yung
ah, inubos mo yung taon dito tapos hindi mo makuha yung pinaghirapan mo na ano. Although na nakakakuha naman ng sahod every month, pero meron pa rin makukuha na yung Ilang years na po pala kayo pag-asa. sa amin nyo ngayon, Mentor Susan? 14 years. 14 years. Grabe yan. Para yan na yung pamilya mo. Parang sila. Oo, talagang mabait sila sa akin. Talagang ito nga yung nandun sila sa Spain eh. Talagang ano, yung palagi sila nagme-message sa akin, gano'n, nagpapadala ng mga picture. Wala akong problema dito at saka isa pa yun sa nagtagal ako dito kasi wala akong ginagawa. Mm. Maghapon, ako lang mag-isa dito sa bahay. O kung uuwi din ako sa Pilipinas, may ano rin naman yung, oo nga, nakakasama mo na rin sila. Ganda naman talaga. Pero, yun nga, bagay, ako naman, kung uuwi ako, ready naman talaga ako. Kasi meron itong, ah, itong business ko naman, hindi naman ito, pang lifetime naman ito, pwede ko naman itong gawin kahit mas maganda pa nga siguro kung sa Pilipinas kasi talagang matutukan ng ah, yung house to house na kung kasi karamihan dyan sa Pilipinas talaga parang na ko hindi sila nag-gaano sa online. Kung pinupuntahan nila yung lugar na mag-training sila ganun. Ewan ko lang kung ah, mag mag mag-click sa akin yun. Pero wala namang imposible basta hindi lang tayo tumigil. Oo po, no. So, nung time po na yun, Mentor Susan, nung time na nag-abroad ka, papaano niyo po na dahil wala pa namang Facebook, wala pa ng video call, picture-picture lang, tawag doon, yung sulat, no? So, papaano niyo po nakita Meron, mga anak ninyo na lumalaki? Papaano po kasi nakita meron naman, na, meron ng cellphone noon nung nag-Taiwan ako yung yung ang cellphone noon yung 30 to 10. ah, Oo, 30, nakakausap ko sila pero hindi ko sila nakakausap na yung yung nakikita ko yung mukha nila, gano'n. hmm, Nakakausap ko sila sa telepono, gano'n. Tawag ako rin. Parang, ay, ako nga noon sa Taiwan, hindi ako, 1 year akong hindi lumalabas kay amo eh. Kasi, yung binayaran ko kasi noon, 103,000. So, wala akong binayaran. Line now pay kasi ako. Wala akong binayaran sa Pilipinas. Yun ang gusto ko rin doon kasi kinakaltas yun buwan-buwan sa akin. Hanggang sa matapos hanggang sa matapos, 1 year kong binayaran yon. So, yun ang doon na nakakausap ko naman sila, ganun. Yun nga lang, pag uwi ko ah, talagang yung sa family problem talaga, sa mag-asawa, yung ano, kasi alam mo naman, mga lalaki, naghahanap talaga yun sila ng ng maano nila. mm, Ito lang dito sa Hong Kong na yung doon siya talaga nagkaanak nung nandito na ako sa Hong Kong, yung nagkaanak siya sa iba. Sabi nga ng mga ano, grabe daw ang ko, yung iba daw, hindi daw nila tinatanggap yun. Sabi ko, wala naman tayong magagawa eh. Wala mm, namang kasalanan yun. At saka mahal ng mga anak ko yung kapatid nila sa labas. mm. Naku, parang tinuturing nila talaga na lalo na yung babae ko, kasi parang siya ang tumayong parang nanay ng bata eh. Kasi iwanan na rin siya nung parang iniwan lang nung ina sa amin, nag-asawa ng iba, tapos hindi na rin binalikan siya. Mm. Ganun. Ayun. So, So, yun. Oh, at least po ngayon 'no, na kayo ay halimbawa yung mga anak ninyo malalaki na. So, nakita niyo na po yung kung paano sila magtayo ng sarili ng pamilya 'no? Ayan. oo, yun. Wala pa namang, ang may pamilya sa mga anak ko, yung panganay ko pa lang. Yung dalawa, wala pa namang, ayun, yung babae ko nag-asawa na, pero wala pa rin naman silang anak. Ayun. So, ano pa ang question natin? Okay. So, yung anak ninyo, sa asawa ninyo, okey naman po kayo ng asawa niyo ngayon ano? Okey naman. Okay naman, yun nga, Nagkaka pagka-uwi, siyempre doon talaga yung parang makikita mo talaga yung bonding ng mag-asawa, pero yun nga,
although na may lamat na, pero talagang gano'n naman talaga ang ano, magpatawad na lang sa isa't isa. Ayun. So, Kasi may kasalanan din naman ako dahil lumayo ako sa ayan. ang mga lalaki hindi talaga yan sila makatiis. Pero depende rin naman siguro sa lalaki. Meron namang lalaki din na ano, talagang ah, Loyal po, gusto no? rin niya yung pamilya niya. Ayun. Ganun lang. So, yung question natin na isa, thank you so much po doon. So, yung isa pa po nating question, ano ba yung pinaka hindi mo malilimutan na experience sa abroad, bad man ito or good? Yung experience nyo po. Kasi ano eh, ang tagal eh, parang ilang years na kayo sa ano, sa abroad, Kasi parang, ang ano ko kasi, yung lalo na nung nag-aaral pa yung mga anak ko, yung nasa ah, yung anak ko, yung panganay ko is nursing siya. mm, Tapos struggle ako sa trabaho ko dahil yun nga palagi akong nati-terminate. Pero hindi ako, minsan umuwi ako ng Pilipinas. Nakakakuha ako ng amo, tapos uuwi ng Pilipinas, ganon. Tapos balik naman. Hanggang sa minsan, yung ibang, pag nakakakuha ako ng amo, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Minsan nag-exit ako ng China or Macau. Para lang, ano, yung gusto ko talaga makatapos silang tatlo. Yun ang reason ko na ano, na, kasi ayaw ko naman na umaasa sa parents ng asawa ko. Saka talagang ako kasi yung, parang ako talaga yung gumawa ng paraan para sila makaano, yung ma-provide ko. Pero mga kasunod-sunod sila, oh. Halimbawa lang, di ba, ang sahod natin noon, maliit pa lang naman. Tapos, ah, tatlo silang nag-aaral, nasa college lahat. Oh, yung panganay ko, ang mahal ng nursing kaya. Oh, tapos yung pangalawa ko, ano din siya, nag-aaral din siya. Kaya lang siya, 1 year na lang yung tatapusin niya, nagloko rin sa pag-aaral. Si Marlon, ano siya, yung, hindi na niya tinapos, hindi ko na rin siya inano. Sabi ko, kung gusto mo, nagloko ka sa pag-aaral mo, sabi ko, gumawa ka ng paraan kung gusto mong magpatuloy. Kaya, yun din, nasanay din siya sa abroad. Yung batang yon parang ako rin na malakas ang loob. Bata pa siya, nag-abroad na siya. Kasi nga, nagloko siya sa pag-aaral niya. mm, Yun, kaya, ano pa ba? So, thank you so much po doon, no, Mentor Susan, no? Grabe yung journey ninyo, no, para sa mga anak ninyo. Hanggang sa pag-asawa. Grabe. So, ito oo, pa. alam mo, Mm, minsan nga sabi ko, minsan maisip-isip ko, sabi ko, bakit ko kaya nakaya yun na minsan sa kakaantay ko sa kanya, tulog na ako, tapos pagising ko, makita ko tumabi sa akin, punong-puno ng lipstick yung mukha niya. Grabe. Wala, wala. At saka namimisical din pati siya. Yung, ano rin siya, naranasan niyo po magkaroon ng ano, naranasan niyo rin po yung mga ano, hindi lang po emotional abuse, kundi physically talaga. Sinasaktan ka oo, po? minsan, minsan na, hindi niya sinasadya nga, tapig niya yung mukha ko, tapos talagang maga yung mata ko, tapos dumating yung kuya ko, tapos sabi niya, tago ka. Ako naman, nagtatago ako para hindi ako makita ng kuya ko. Grabe. Yun. Oo, nung ano pa yan sila, malilit. Kaya alam ng mga anak ko, alam nila na sinasaktan ako ng tatay nila eh. Ayan. Mm. Oo, tapos hanggang sa, nung minsan pa, ano, yung, ah, ito na yon yung isa pa yon yung nabuntis niya yung, umuwi ako noon, tapos makita ko, parang nanglalamig na yung asawa ko sa akin. Yung pala meron na siyang, may binabahay na siya na babae. Tapos, Mm. nung ano, sabi niya, ano nga siya eh, yung ano siya, sabi niya, ah, pinapunta niya yung anak ko sa SM, tapos si Gladys, tapos pagdating niya doon sa SM, nakita ng anak ko, hawak-hawak yung baby. Tapos sabi ng tatay, ay sabi, hala, kaninong lagot ka kay nanay, tatay, sabi niya ganun, kaninong ano yan, tapos sabi niya, hindi niya inano, sabi niya, anak daw niya, pero wala na raw yung nanay, ganyan. Kaya naiuwi niya sa bahay yun eh. Tapos,
Yung pala, yung sabi niya, kukuha daw siya ng katulong. Yung pala, yung katulong niya, yung nanay niya, ay yung nanay ng bata. Kaya, doon talaga ako noon. Tapos pag umuwi ako noon, nandun sa bahay, pero inaalis niya. Pagdating ko doon, inaalis niya. Pag alis ko na naman, ibabalik na naman niya. Kaya loko-loko nga talaga yung asawa ko eh. Kung iba lang siguro na kung matagal na yung talagang yun. Oo. Tapos, yun nga, sabi niya, tapos may ano pa siya sa akin, sabi niya, nanghiram siya ng sasakyan doon sa kapatid niya. Sabi, bakit? Sabi, mag-aanak daw ng binyag. Yung Hmm. pala, yung bininyagan, anak niya. Napakano nga talaga asawa ko eh, pero wala naman tayong magagawa. So, aywan ko lang kung kanya-kanya naman tayo ng ano. Pero ako talaga, nag-forgive na rin talaga ako sa kanya. Nag Bahala na siya kung So, ang ngayon nandun naman naman po, siya. bale sa kumbaga nagawa na ano po yung ano, yung accomplishments po na naging proud siya sa inyo, na nakuha niya? Sino yung asawa ko? Opo. Ay, teka muna, mali. Kayo po, yung accomplish na proud siya ano, I mean, tama ba yung question natin 'no? Wala naman kasi puro pasakit naman yung ginawa sa akin noon. Wala talaga, sa totoo lang. Wala akong naalala. Ay, nung ano lang, yung ano siya, yung bata-bata pa siya. Oops, Maano sorry. siya eh, masinop siya, nagtitinda siya ng, ako nga noon, ako ang siya na mamalingki, tapos ako ang nagtutuhog ng mga barbecue. Yung maliliit pa yung mga anak ko, parang maano siya, masipag siya eh. Pero nung yun nga, nag-starting na ng abroad, yun na, doon na, ano na. At saka, pero talagang babaero siya talaga. Lasing, mahilig mag-gear out. Kaya, sabi ko nga, sa dami nang nangliligaw sa akin eh. Sa kanya pa ako. Pero talagang plano ng Panginoon siguro. Kaya swerte nga yung ibang ah, mga ibang mag-asawa na talagang very suporta sila sa isa't isa. Pero, yun nga. Ano Ano po pa yung man, yung accomplishment po ninyo na nakuha ninyo sa buhay ninyo, ano po yung sa palagay ninyo, ano yung pinakang biggest 'no, na accomplishment na nakuha mo na yung sa buhay niyo? abroad. Opo, kasi hindi po, sa buong buhay po ninyo kasi from nung kayo maliit pa 'no? So, ano yung nakuha mo na talagang nakaka-proud na kumbaga napa-proud ka sa sarili mo? Proud ako dahil nakatapos yung mga anak ko. Yan lang naman ang dipisway ko eh, na magkatapos sila eh. At saka, alam mo naman tayong mga nanay, kung baga sa kung ano yung nararamdaman ng mga anak, parang nararamdaman na rin natin, instinct, kung baga sa yung talagang yung minsan siguro baka hindi nila nakikita yung pagmamahal ko sa kanila, ganun. Kaya minsan parang ninineglect nila, ganun. Pero para sa akin, yung sila lang naman talaga yung yung deepest why ko kung bakit ako nag-abroad, gano'n. Bakit ko, kasi ang hirap naman sa Pilipinas kung wala kang pera, di ba? Lalo Mm. na kung, oo. At saka nasanay ka na pati nung nag-start ako ng mag-abroad kasi wala naman din kasi sa bala ko noon na mag-abroad kasi wala naman akong natapos. Pero Mm. dahil nga dumating yung gano'n, yung minsan yung pag-abroad ko noon parang ano lang, yung kasi nga walang nawalan din kasi kami ng yung pinagtitindahan namin nagsara na. Subari sabi ko, ano kayang income natin? Eh, hindi naman sapat. Kaya sabi ko, ayun nga, nagkaroon ng pagkakataon na magtaas-taas kami doon sa PICC doon. Kasi nang ano yung mga request nyo, matutupad, ganyan. O sa natupad na. Kaya yun ang umpisa ng Kaya Hmm. yun ang umpisa nga nakapag-abroad ako. Tapos nagtuloy-tuloy na dito sa Hong Kong. Ganon. Eh kung nakatapos lang ako ng baka nandun ako sa Canada ngayon. Malakas ang loob ko talaga, men, na yung
kaya nga sabi ko, yung mga nakapag-aral na hindi malakas ang loob, baliwala yun. Totoo. Baliwala sa kanila. Kasi ah, nakatapos na sila pero hindi naman mga malakas ang loob. Mm. Oh, so, Tama. jobless pa rin ang labas. Sabi ko, kaya minsan sabi ko sa mga anak ko, gayahin niyo ako, oh, ano lang ako, minsan ini-example ko sabi ko, hindi nga ako nakatapos, pero ito na, nandito naman ako sa ano, oh, ganun, kumbaga sa inaano ko sila na in-encourage ko sila na gusto ko lumakas ang loob din nila kasi hindi naman ako habang buhay na bata, di ba? Darating ang time na, yun nga, ngayon na, matanda na ako, Mm. ganun, minsan Ayun. iniisip ko sila, ganun. So, ito naman po, Kasi ano po yung, Si Marlon kasi yung anak kong isa, malakas ang loob niya talaga. yung nasa ano Yung po yung, pangalawa, nasa Dubai? Tama po, no? yung, Ayun. So, since kayo po yung nasa abroad, ang pinagkakuhanan niyo, ano po yung pwede niyong mai-advise na, ano yung pwede niyong pwedeng mai-advise doon sa mga tao na nagsisimula pa lang na mag-abroad na, pwede nilang sa matutunan. akin, yun nga, sa akin, yun din alam mo sa church namin, ano, talagang inaano ko rin sa kanila na habang maaari, huwag nila akong gayahin, kumbaga sa tumagal, kasi naranasan ng mga anak ko na malayo sa, ano, inaano ko doon, ina-advise ko rin talaga yun sa mga, yung bagong nag-abroad na, ano, wag silang tumagal kasi experience ko kasi lahat yung mga ganun, yung struggle na kayod ka ng kayod dito sa ano tapos pagdating ng katapusan wala nang natitira, di ba Mm. naipadala na lahat. Kaya minsan naanuhan ko rin sila yung kaya nga minsan tinutulungan ko sila na magkaroon din sila ng sariling income nila na ano yung mga marami akong mga kagaya ni Arcelina, ano rin siya yung member din siya dito sa I Am Worldwide. Kaya Mm. lang, kung ano, hindi pa rin talaga niya, ano, dahil, yun nga, alam mo naman, mga busy sa mga amo, ganun. Pero in-encourage ko siya na ituloy niya rin yung sinimulan niyang, ano, kahit maliit na package lang yung kinuha niya. Pero kung talagang gagawin niya ang business, Mm. magagawa naman niya talaga din. Kaya, Ay. yun din ang pinapayo ko dun sa mga ibang, ano, yung mga kasama ko sa church, para hindi lang sila tumagal din sa Hong Kong kasi sa abroad napakahirap kaya minsan Mm. nakakapagod nakakapagod talaga lalo na yung swerte na nga lang din ako dahil binigyan ako ng mabait na amo sa ngayon pero dati talagang meron pa yung struggle ko dito yung unang amo ko dito sa Hong Kong sabi niya sa akin tinatago niya lahat yung mga tuyo mga ano na talagang tapos sabi niya why the soy sauce is so fast you can drink the soy sauce kumbaga sa ano parang ganun ba Mm. iniinom ba daw namin yung soy sauce kasi madali daw maubos mga ganon Yun. kaya minsan din may mga amo din talaga dito sa Hong Kong na wala silang ano. Mm. Kaya Ah, pasalamat na rin ako dito sa amo ko ngayon na mabait sila. mm. Kasi palaki ko kasi yung alaga ko. Mm. 1 month pa lang siya nung dumating ako dito sa kanila. 1 month pa lang yung alaga ko. So, parang Mm. napamahal na rin sa akin yung bata. At mahal na Oo. rin nila ako dun. Ayun. So, kung halimbawa, Mentor Susan, no, kung halimbawa is nakikinig po yung mga anak mo ngayon, no? Ayan, kung nakikinig po yung mga anak mo ngayon, ano yung pwede mong maging message sa kanila? Dito ba si Christian? Tinan ko nga. Wala si Christian dito. Ayun, kung halimbawa nakikinig man sila, ah, ang pinapayo ko sa kanila na lakasan nilang loob nila kasi alam mo kahit na matanda na ako bagay ako kasi si yung panganay ko kasi talagang tinutulungan ko siya kasi di ba yung asawa niya is may sakit sa nagdialysis Mm. 3 beses na sa loob ng 1 linggo so nakakaawa ano na siya nag-start siya ng mag-dialysis is pandemic
hanggang Hmm. ngayon. Dati dalawa lang yung 1 week niya eh. Pero ngayon ginawa na yung tatlo, nakakaano. Siyempre, tinutulungan ko, yung anak ko naman, yun nga, inaano ko siya dito sa IAM din. Member din siya dito sa IAM, pero wala pa rin siyang, may isang DR lang siya, yung may nakuha din siyang siya. Pero wala pang Paris yung ano niya. At saka, ano siya, yung naglalamog. Yung ang trabaho niya ngayon, hindi Mm. niya nagamit yung pagka-nursing, naglalamog. Okay. Okay. Nagamit naman niya dati kasi nasa ano yun siya dati eh, nasa, ah, Nawala ba si Mami Susan? Nawala. Nalaglag pa. Nagparamdam po yung asawa. Nagparamdam yung grabe, no? Mentors, no? Ibang klase. Yung naranasan ng Mentor Susan, no? Kala ko ako na yung pinakamatindi. Bakit kaya Mama G, ang gaganda ninyo? Bakit ipagpapalit pa kayo ng inyong asawa? O yung dadagdagan? Grabe naman. Ay, nasa bag ko. Sa baba. Ayan. Nawala si Mentor Susan, no? Marami pa naman akong question sa kanya. nakita ako, men. Ah, nandiyan ka ba? Nawala ka kanina eh. Nasaan ba si Mentor Susan? Nalaglag ako, pero bumalik ako. Nag-iinit na yung telepono ko. So, Ayun. yun, Ayan. ano ba yung question mo? Ayan. Pinakamasakit? Ano yung pinakamasakit po na naranasan nyo sa buhay na ayaw nyong maranasan ng mga anak nyo? Ay, naka nga si Mentor Susan dito sa aking kuha. Nawala siya. Ayun pa si hello po, Mentor Susan. Nandiyan ka pa ba? O akong nawala? Nandiyan pa ba kayo, mentors? O akong nawala? Nandito pa ako, men. Ay, nandito ako, men. Andiyan ka. Nasaan ka, mens? Wait lang po ha. Nasagot ba Nandito yun? ako. Yung question natin kanina. Saan na si Mentor Susan? O, wala. Wala, men. Balikan kita. Lipat ako dito sa isa kong telepono. Ayan. Ay, wait lang. Recording in Okay. Ang bait ni Mentor Susan talaga. Naiyak ako sa kanya. Sobra, no? Doon sa pakikipagsapalaran ng hindi man lang nakatapos kahit elementary. Pero pinasok ang Taiwan. Grabe. Grabe, no? Ayun. Nawala na si Mentor Susan. Wait lang. Lumipat daw sa ibang gadget. Lumipat ako, men, kasi nag-iinit. Nandito na ako, mens. Nakita mo ako? Yes ba? Yan. Sige. Kasi nag-iinit yung isang telepono ko. So, yun. So, yun nga, yung ano na talagang yung mga struggle ko pero lumalaban pa rin. So ano po yung yung pinaka ayaw ninyong maranasan ng mga anak ninyo? Doon sa naranasan niyo sa buhay? Siyempre ayaw natin na yung maranasan yung hirap dito sa abroad, yung yung gusto ko sila may mga stable jobs sila. Kaya nga ako nagpursige ako na kung minsan kasi hindi man natin hawak yung mga isip nila eh. Hmm. Hindi hindi natin kahit na ako nga, 'di ba, si Marlon din inano ko yan siya ng kinuha kinuha ko siya ng Jade. Ganun. Eh hindi naman ayaw naman gawin. Kaya yun nga tayo lang din ang gagawin natin, ipag-pray na lang natin na
na ah, bonfire sila dito sa ano, kasi alam mo sa akin, simula nung nandito ako sa I Am Worldwide, kung talagang gawin lang talaga ng mga yung na-invite ko dito na gawin din nila yung business na kagaya ng ginawa ko. Magagawa nila kung tutukan lang din talaga nila. Kung atinan nila yung mga training or ano, lalo na sa mga anak ko, ganon. Kaya si Christian, palagi ko in-encourage yun na mag-ano siya, magpatuloy dito sa business. Kasi nakikita ko naman talaga na dito talaga yung ano natin sa IAM, yung kung para hindi tayo tumagal dito sa abroad, nga ganun. Dapat magkaroon din tayo ng, pag umuwi tayo ng Pilipinas, kasi mahirap malayo sa pamilya talaga. Mahirap, lalo na sa mga ano. So yun lang, yung pinasasalamatan ko na lang ang lahat sa buhay ko, yung ah, nga, at saka nagpapasalamat talaga ako na naging committee din ako sa church namin, na naging ano ako, kasi ang hi, ang hirap ng buhay mo kung wala ka sa Panginoon eh. Oo. Totoo lang. Manghihina ka yung sa physical mo, sa mas maganda yung spiritual life mo, yung malakas ang spiritual life mo. So yun lang ang ano ko, na talagang hindi ko ah, isa pa to sa ano, yung business natin. Kasi Mm. nakikita ko talaga nung ano, God fearing talaga ito. Nakita ko na talagang ano yung may-ari nito is talagang ano siya, biblical din ang ano niya, yung born again din siya. Mm. Kaya yun ang pinasalamatan ko talaga na ano, yung tsaka makikita mo naman na ang nagustuhan ko rin talaga dito sa IAM yung pag-start, para bang nasa Bible study rin tayo, kasi mag-start, mag-pray ka, tapos pagkatapos din mag-pray. Kumaga sa parang hindi kagaya ng ibang mga ano na wala man lang prayer, wala man lang ano. Kaya yun ang kagandahan talaga dito, na nandito din ako sa IAM. Yun din ang ano, saka nakakatulong din talaga yung product. Ayun. Yung Totoo. product naman talaga ang ano natin dito. Kagaya sa akin, talagang ah, hindi ako nag hindi ako nagpapawala ng barley dito, kasi hiyang sa akin eh. Kumbaga Mm. sa ano, parang ano, yung ayun ang ano, yung so ano pa men, may question ka pa yung Ano po yung ano, yan. So, thank you so much po, Mentor Susan, 'no, sa napakaganda ninyong ano, pagse-share sa'min. Marami kaming natutunan. So, ano na lang, ito na lang, isa na lang, 'no? Ano po yung, per verse na puwede niyong i-share sa'min na pinanghahawakan mo sa buhay? Ano po yung favorite na verse na akin, yun yung sa Bible, no. Sa hmm, akin yung prayer, sabi nga doon sa pero English to. sige po. Sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:16, 17, 18, Hmm. sabi niya, yun yung pinang-ano ko talagang, sabi niya, rejoice evermore. Yung kahit anumang sakuna sa buhay natin, anumang mga trial, mga difficulties, Oo. lagi lang tayong masaya, yung happy yung mukha natin, gano'n. Tapos sa pangalawa naman, doon sa 17, sabi niya, pray without ceasing. Yung walang hintong panalangin. Yung hindi tayo kasi yun lang yung ano natin yung committed tayo sa Panginoon. Lagi tayong mag-depend sa Panginoon, yung kung ano mang hilingin natin sa Kanya by prayer. So, sa prayer lang talaga tayo nakapokus. Tapos Ah, doon naman sa 18, sa 1 Thessalonians 5:16, 17, 18, ito doon naman sa 18, sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Concerning sa akin, concern sa lahat, concerning you. So sabi niya, yun lang ang dapat natin laging pasalamatan, na in spite sa mga difficult, sa mga nararanasan natin, trials, or sa mga yung
yung minsan sa mga blessing na dumating sa atin, na lalo na sa financial blessing na nagkaroon tayo ng malaking income dito or ano, talagang lagi natin pasalamatan. At saka yung trial din, pasalamatan din lang talaga natin ng Panginoon, kasi ang trial kasi hindi niya ibibigay sa atin yan hangga't hindi natin kaya. Hindi ko kaya, kagaya ko, madami akong mga trial sa buhay. So, kung hindi ko yung pasalamatan, parang siyempre lahat ng mga trials natin sa buhay, kaloob niya yan. Kumbaga sa ano, para lang tayong matuto. Kumbaga sa ano, maaring sa business natin na ito, kasi may mga kulang pa tayo, kaya hindi pa niya binigay yung tamang ano, yung mga tamang ano, yung tao na kumbaga sa ano, yung ano natin dito. Pero always give thanks to God. Sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Kaya kung lahat talaga tayo, aywan ko lang kung sa akin kasi dapat talaga lahat tayo talagang iunod talaga natin si Kristo sa buhay natin. Kasi siya yung savior natin eh. Wala namang ibang savior kundi siya. Hindi naman tayo mapupunta sa, sabi nga doon sa John 14:6, sabi niya dito, I am the way. Si Jesus mismo nagsabi nun na, I am the way, the truth, and the life. No man come to my Father but by me. So siya lang talaga yung daan natin na mapunta tayo sa heaven one day. Kasi we are not permanent here hindi naman tayo permanente dito sa mundo. Darating yung time na kukunin tayo, ganun. So yun lang ang ano natin. Alam natin. Tapos yun dito naman sa business, meron akong yung sabi niya sa Proverbs 16:3, sabi niya, commit thy work unto the Lord, and thy thought shall be established. Yung i-commit natin sa Panginoon, yung buhay natin, yung trabaho natin, yung kung ano man yung mga gagawin natin sa buhay, lagi natin i-commit sa Panginoon. Tapos may quote ako, sabi niya dito sa quote, sabi niya, you are never too old to set another goal or to dreams a new dreams. Yun, sabi niya si ano ang nagano dito si C.S. Lewis ang ano. So yun ang anak ko.